Janelle daw ang puntirya ng killer at hindi ang kanyang anak na si Ramjen. Samantala, ngayong araw nakatandang hilingin din ni Janelle na isama sa watchlist order ang mag-asawang Fuyang. Pagda pa na. Fight. Okay, ayan, pasadahan natin ang mga action balik. Gabi ano ba yung mag-ina? Ay, hindi, mag-ano, no? Hilaw, mahilaw na magbiyanan. 5 taon, ano? Hilaw na magbiyanan. Okay, hilaw na magbiyanan. Ronda reports na tayo. Patay po ang 3 habang isa kritikal sa nangyaring shootout sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Nakipagpalitan po kasi ng putok sa mga pulis ang grupo ng mga pinaghihinalaang karnaper. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, patay nga ang 4 na ininalang carjacker matapos na mapaikwentro sa mga pulis sa madilim na bahagi ng Blue Mountain Subdivision, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Diyan dumuspat ang 3 sa kanila habang ang pang-4 ay naisugod na ng ospital. Yun nga lang, Igan, ay kalaunan, binawian din ito ng buhay. Nabawi mula sa mga suspect ang 2 pistola at 2 submachine gun. Pati ang isang van na suspetsya ng mga pulis ay siya ring van na napaulat at tinangay sa Ortigas Avenue Extension kahapon ay nabawi mula sa mga suspect. Sa mga sandaling ito, Igan, ay inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga napatay na suspect, pati na ang grupong kinabibilangan ng mga ito. Para sa kabuang ulat, Igan, abangan sa unang balita. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Naginalaan, patay, no? Ito naman po, may panibagong karangalan na naman po ang ating bansa ngayon. Ito ay matapos mahalal bilang judge ng International Criminal Court o ICC si Senadora Miriam Defensor Santiago. Nanguna pa ang senadora sa botohan ng mga nominadong maging judge sa Assembly of State Parties sa United Nations. Si Santiago ang kauna-unahang Pilipino at Asyano mula sa isang developing country na maninilbihan bilang judge ng ICC. At dahil sa kanyang pagkakahalal sa ICC, posibleng iwan na muna ni Santiago ang Senado. Pero bumanat ng paboritong hirit ang senadora kaugnay ng kanyang pagkakahalal sa ICC. But I also want to thank my political enemies. I believe that they were fervently praying that I would be elected so that they could get me out of the country. Sorry to spoil your fun, boys, but I'm not leaving right away. Paglilinaw naman ng senadora sa Maso siya manunumpa pero hindi na naman agad siya manunungkulan sa The Hague, Netherlands. Mami-miss ko siya. Tagal pa. Matagal ko siya eh. Tagal pa. March just 1 year pa daw. 2013. So, So, ganun to dun sa point daw, her Impeachment enemies. court, Hindi siya kagad mawawala. Quotable ko. Panalo pa rin ang kanyang mga Wala Pero nang inaalam color ko ang yung- Senado pag wala siya. Naalam ko yung kaso ni GMA kung dyan isinampa sa International Criminal Court. International Criminal. Oo, Ayan. yung violation ng human rights daw, di ba? Di pa nagsasalita silang Bino eh. Tinatanong namin kung may maganda bang balita. Hayaan na daw silang Bino magpaliwanag. Ng magandang... Kung ano man ang nangyari sa lakad niya. Ay, gusto ko si Horn. Hindi, kasi Kanya-kanya yan. kasi daw si Para malambing ang si Lambino raw kasi ang pumunta. Kaya, Oo nga pala. Baka babalik lang. Pero mostly ate yung mga kaso nila, mga African countries. pero parang sumagot na ICJ eh. Sabi nila Oo, pagka kaso mga pagpatay pagkaso doon, ng... Oo nga. Pero maganda Tribal dyan, war. unang babae, unang taga-Asia, unang taga-developing country. Yes. Pero naglabi rin si Senadora dyan, kasama siya. Tsaka yung ating Pangulo, ambassador doon. She earned Kaya it, nagbiro siya kapon sa DCW na baka yung pick-up lines niya ang na-impress yung International Criminal Court. Pero talaga namang hindi matatawaran yung knowledge talaga niya sa international law, di ba? Yes. Galing sa Galing talaga. Oo. Samantala, nananatiling si Vice President Jejomar Binay pa rin ang may pinakamataas na approval at trust ratings sa 5 pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ayon po sa Pulse Asia Nationwide Survey na isinagawa noong November 10 hanggang 23, parehong 83% ang performance at trust rating ni Binay. Kasunod niya si Pangulong Noynoy Aquino na may 72% na approval rating at 74% na trust rating. Si Senate President Juan Ponce Enrile naman ang nasa pangatlong pwesto na sinundan naman ni House Speaker Feliciano Belmonte. Si Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang nakakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Isinagawa ang survey sa panahong laman ng balita ang pagpayag ng Korte Suprema na makabiyahe sa ibang bansa ang mga Arroyo at ang pagpupursige ng Malacanang na pigilan ito. Gayon din ang pag-aresto kay Arroyo dahil sa electoral sabotage at pagdalo ni Pangulong Aquino sa APEC Summit.
Balita naman po mula sa Amerika, 4 ang nasawi sa pagbagsak ng 2 US Army helicopter sa Washington State noong Lunes. Nangyari ang insidente habang nagsasagwa ng training exercises sa mga sundalo malapit sa kanilang base sa Tacoma. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente sa pagbagsak ng 2 observation helicopters. Ayon naman sa report ng local media doon, sa kagubatan bumagsak ang mga chopper at wala nang natagpo ang survivors sa mga sakay nito. Sabay-sabay bumagsak mo. No, puro ano. Hindi naman bababa sa 15 bata ang nasawi sa China nang maaksidente ang sinasakyan nilang school bus. Nahulog umano sa isang kanal o patubigan ng school bus matapos itong iwasan ang isang pedicab. Ayon sa mga otoridad, nalunod ang mga bata matapos tumaob ang kanilang bus. 8 pang bata ang sugatan sa insidente. Ayon sa mga report, hindi naman daw overloaded ang school bus. Ito lamang Nobyembre, 18 nursery students ang nasawi matapos mabangga ang overloaded school bus nila ng isang coal truck. China na naman. Ang dami nila ng tao, ang daming balita. Ito pa, pasintabi po mga kapuso at may sensitibong video ang susunod nating balita mula sa China pa rin. Isang 5 taong gulang na batang babae ang na-rescue matapos siyang matrap sa ilalim ng isang sasakyan. Ayon sa isang saksi, umupo sa kalsada ang bata matapos itong magalit sa kanyang ina at ayaw umalis sa lugar. Sakto namang dumating ang isang kotse at hindi napansin ng driver nito na may batang nakaupo sa kalsada. Mabuti na lang at agad siyang tinulungan ng mga taong nandoon, hindi tulad sa isang insidente noong Oktubre kung saan walang tumulong sa isang batang nasagasaan din sa China. Ito, ang bilis ng mga tao rin. Iniwan na. Ayaw Para... So, Natuto na sila siguro from so hindi siya nasagasaan, pumailalim lang siya sa lead niya. sa ulo rin niya. Sa SUV. Sa spine. Sa spine yung... Kasi parang CRV yung kotse niya, di ba? Oo nga eh. Oo nga. Baba na naman yun. Baba lang. Para pati yung street pareho. Kaya yung leeg. Then nangyari kasi sa China kaya hindi tinulungan yung isang insidente dahil parang nung tumulong yung nauna, mas namatay yata yung tinulungan nila. So, natatakot ngayon silang silang tumulong. tatakot kasi Tapos nakasuhan. parang na-fine pa siya. Nakasuhan yung tumulong dun sa unang insidente. Pero Oh, still, sad naman. yung kawalan ng... Na-instinct mo na lang yung bilang tao. Oo, pero parang exactly. Para Pero parang talagang- yung itsura na walang ka-concern, di man lang tumawag sa cellphone to ayaw mong galawin yung iba. Tsaka yung isa nagbibisikleta, nasagasaan niya rin. Ay, dead parang na. wala Walang reaction. Kaya yung problema, yung dugo na nga, yung nagkikreep na sa... Pero sa rescue kasi ngayon talagang ang payo is wag galawin. Galawin. Tumawag na lang. Itanong kung kamusta ka, tapos Yun tumawag ka ng paramedics or kaya tulong. man lang, di ba? Cordon na lang Sana nila yung kinordon lugar. nila yung bata nung time na yun. Mga pala nung sagasaan ng Pero sagasaan. paano yung pag-invictima yung sasabi na, uy, tulungan mo ako. Oo. Hindi, talagang baka mas malala pa pag binuhat eh. Kaya may mga ano na ngayon. Uy, tulungan mo ako. Spinal ano. Sana may hindi. Sana man lang ikaw lang humingi ng tulong. Kaya para talaga doon ang sa gawin mo, bata. tulungan mo siya. Alright, samantala Pinoy naman ng isang life-size Santa na sleigh sa lalawigan ng Albay. Ang humihila kasi sa kanya, imbes na mga reindeer, mga padyak. Inilibutan pa ito ng nagliliwanag ng mga ilaw. Kaya naman agaw pansin talaga lalo na sa mga bata. Bukod kay Santa, attraction din doon ang makulay nilang giant Christmas tree at belen na nakalagay sa Tabaco City Hall. Cute. Sarap. Merry Christmas. Very Pinoy din po nagawang mga Christmas tree ng mga estudyante sa Kidapawan City, North Cotabato. Gawa ito mula sa mga lokal na produkto ng kanilang lugar. Gaya na lang po ng isang puno na gawa sa mga sanga ng puno ng niyog. Meron din Christmas tree na gawa sa coconut shells o yung baon ng nyog. Pinagdikit-dikit nila ito hanggang makabuo ng puno. Ang isa naman gawa mula sa mga balat ng mais na kanila rin pinagdikit-dikit at tinali. Recycled Christmas art. Pinoy Christmas Oh, tree yes. talaga. Pinoy Christmas tree. Ay, ang ganda nito. Paskong Ganda Pinoy. naman. Galing Very nice. At eto naman. Okay, mula sa mga punong magaganda, punta tayo sa isa pang maganda. Pero hindi siya puno. Lalo tayo sa amagang showbiz balita Isa siyang ni puno. Luandy. Mukha lang pong puno. Good morning po mga kapuso at eto na po ang aking early Hollywood chika para po sa inyong lahat. Isang Christmas special ang ginanap sa Washington, D.C., USA kung saan nag-perform ang mga sikat na singer gaya ni Justin Bieber, Jennifer Hudson at CeeLo Green. Ang sikat na late-night comedian na si Conan O'Brien ang nagsilbing host ng naturang event. Pinamagatan itong Christmas in Washington ng isang TV network doon at bilang special guest, nakijamming din ang First Family kung saan kinanta ng mga Obama ang Christmas song na Hark the Herald Angels Sing para sa grand finale.